Sige, dito karon sa sinawingan, padayon ta sa pagtuon, no? Subong nga na mga clarification, Mount Sinai, Mount Horeb, no? Tapos sa to, Dark Ages, Maccabees, no? Between Malakay and sa ni, considering New Testament, medyo maklokan dyan. Pero kung sabagay, ang medyo maklokan dyan, part yapon isa sa Old Testament, kay I will come not to destroy but to fulfill the law. So may part yapon sa Mosaic laws nga accomplishment ni Jesus Christ, no? At the same time, ano to, Asinis, no? Tapos na Pharisee, Sadducees, rabbis, scribes, no? Kag part po niya na po yung natawag nga ano to? May zilot, no? Na scribes, rabbis. Okay. So, munang pagpadayon. Sige, sa atong pagpadayon karon nga sa ginatawag nga part gyapon siya sa ginatawag nga angelic conflict kaning Operation Footstool, no? At the same time sa atong pagpadayon, no, nga sa part gyapon siya sa Operation Footstool, which is the burial resurrection ni Jesus Christ, no? Nga asa nga kabahin nga asa si Satan kag siyempre ang one-third of the fallen angels, operative demons, no? Actually, operative demons nga napil din ni Jesus Christ, no? Sa iyang tawag nga ministry, no? Na pagbayad sa atong mga sala, tapos namatay sa unod, nabanaw sa katatlong adlaw, nagkaayop silang king naas to kamot sa Dios nga man. As pag-pray ni ana, mag-pray tayo sa kabutang pag-sit sa atong kagulingon, no? Kung na something to confess, tapos thanksgiving in everything, give thanks unto the Lord, then igaboy sa tao prayer. Sige, let's pray. Sa imo blang Amahan, salamat Ginoo sa once again sa pagtigom nimo sa mga of keeping on Ginoo sa pagtuon sa imong mapulong. Makatag Ginoo kaligunan what needed to believe Ginoo sa amon nga spiritual growth. Kani gampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher sa mga pag-friends sa pagtuon. Having truth in us kag bisan Ginoo giving us spiritual understanding sa mga pagtulunan nga sa kaligunan ni ani. Kani sa imo grasya sa iyong pamagi ginalangop ng ginapasalamatan kasumagino sa presensya sa matag isa sa ngalan Jesus Christ. Amen. So, itong niagi nagtuon kita nga asa nga part sa ginatawag nga Operation Footstool, siyempre may kabahin ni sa kay Jesus Christ sa dagan sa iyang senaryo. Bisan pa sa aton nga sa atong Christian life, no? Nga part gyapon sa ginatawag nga Operation Footstool nga asa ang tanan na tanang kang Jesus Christ. Meaning to say nga apart from God, wala tay mahimo sa ato ang kaugalingon. Mao nang ang tanan na jud sa plano sa ginatawag nga protocol plan of God. So si Jesus Christ na tao siya in a virgin birth, no? Tapos ang iyang pangalan nga Jesus, butsi nga nun, which is the Savior, meaning to say nga God is with us sa pulong nga Emmanuel, no? Kaya ang pulong nga Emmanuel, pulong ni siya, dili ni siya pangalan sa atong ginagamit karon nga pamaagi sa Pilipinas, kun dili kay Hebrew ni siya nga pamulong. So, si Jesus Christ, buti pasabot nga matao man siya in virginity or dili, nag-remain yun siya nga perfect as he is. Kaya lang, gingamit ang virgin birth kay panagsa na siya, kay unique na siya, no? Sa panahon, biblically, no, sa ilang nga panahon, dili as of now, kay pwede nga magamit lang, ano tawag na, kanang inject lang. AI kanang injection lang sa YouTube. Pwede siya pero sa ila dili pa na. Dili pwede sa ilang panahon. Surrogate. Sa patong word. Surrogate, pastor. Surrogate? Ganang mura lang siya. Adi, wala siya. Injection kan ano sa sperm cell, Pwede siguro virgin butangan na ato. Amo gani, mao nang na ako bisabot Pero sa to the point lang tinuod yun siya nga hitabo ni. Kay wala man ana nga sa mga technology hindi man sila nagagamit sa ato nga panahon. So, wala na akong ginapadayag din na. Kay so sa to pa bisan kanon nga panahon nga sa technology nga pwede siya sa virgin birth, no?
Pero si Jesus Christ magkinaon sa man, matao jud siya nga perfect. So isa po ni kabutang nga tao si Jesus Christ through virginity nga sa pagka-unique ni ana to prove po nga sa fulfillment sa mga prophecies nga may tabod kang Jesus Christ. Kay ngano? Tungod kay sa senaryo nga gikan sa kay Adan. Amot lang hangtod ron or unsa man. Pero to prove lang nga hasta sa time ni Jesus Christ, walay na tao in virginity. Sa virgin birth, wala may natao ni ana. So, mao na nga sa kay Jesus Christ is unique. Pero, magkinaon sa man, perfect yun siya. But pasabot nga perfect, nga wala siya old sin nature. Comparing siya kay Adan sa Garden sa Eden, tungwa pa siya nakahimo og sala. Perfect siya sa pag-create. Kag remember nga, kuan kita, kanang mature creationist. But ipasabot nga ang tanan nga gin-create sang Dios sa kalibutan nga siyempre perfect siya kay because God is perfect. Nahimo na nga dautan tungod sa ginhimo lang sa mga tao, no? Mao na nga ang perfeksyon nga gituga sa Dios nahimong imperfect pras na sa kay Adan nga paghimo yung sala, so na contaminate na puison ang sala ang tanan, no? Pwede gud maghimo ang God good ug kuan pastor another Adam na in the form of a dust. Kaya lang di ba kung kuan kung gustuhin ng Panginoon kaya lang For what purpose? di ba kaya lang is to solve the problem na yung chapter 3 ng Genesis, di ba nang siya. Pwede gud siya magawa ang Panginoon ng another, di ba? Pero kagamanan man siya kaya lang ginano jud talaga niya yung proseso ng human. Diba? Pero ang tanan niya na subong ang Dios is perfect. Nahimo yan na imperfection po. Nga wala siya nituga. Kaya mag-conflict man ang dagan, ang senaryo. No? Kaya remember, ang ginatunan natong angelic conflict, gusto ni Satan, i-prove niya sa iyang kagalingon nga ang Diyos is mali. Ngano nga mali? Kaya ang pag-judge sa iya dili angay nga ilabay siya sa lake of fire. Kung baga pa sa pag-reason out lang nga, God is love ka, tapos nagsilinan ko nga I will be the most high God. Ilabay mo ko, i-judge mo ko sa kana nga lake of fire. Conversation, pastor, kana ba nga conversation is may bersikulo batang basihan or else ginawa na lang yan ng parang istorya na ganun ang nangyari. Wala tayo bersikulo makita niya na. Kana ba? Pero sa senaryo makita nimo nga mauna ang reason out. Nga halimbawa karon sa kay Dios kay haboy mo ko sa lake of fire. So mao ning dagan sang history, no? At the same time unsa pa isa ka reason. God is love ka. Tapos ilabay mo ko sa lake of fire. Tapos magkaaway daw sila and yet doon sa 40 days and 40 nights yung time na nga before sa katong nag 40 days na nagpuasa si Christ, dala siya to, nagtubangay sila, ang mura sila friend. Dili oy. Diba titingnan mo yun ba? Na yung point ko lang doon na silent ang Bible doon sa istorya na ganyan kasi wala tayong nabasihan na bersikulo. And yet nag-create siya ng isang message na ganon. Pero kung tanaw nimo sa Biblia, para silang magkaaway kuno. Pero may senaryo doon na time na nagkasama si Christ at saka doon si Lucifer at nag-conversation pa. And yet, to the end doon sa Revelation, ano pala siya? I-judge na, kung ano siya, bound to the lake of fire na siya. Parang ganun. Pero, mentally, spiritually, magkaaway jud sila sa temptation during that time. Kay opposite ang ilang ang conversation nila opposite. Bisan pa nagagamit si Satan og mga sa ginasulti nato karon nga Bible nga mga bersikulo or scriptural nga mga message. Pero opposite po sa kay Jesus Christ nga pamagi sa interpretation scripturally.
baliktad sila, opposite sila. Kaya nga naman, kay gusto ni Satan, ma-failure si Jesus Christ sa pag, in response, nga mo-react siya sa pag-tempt sa iyan ni Satan. Kaya nga naman, kaya ang tubag ni Jesus Christ, opposite sa interpretation ni Satan. Halimbawa karon na kay gutom man si Jesus Christ, so himuan ning bato nga tinapay. So unsa man ang biblical po nga response si Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Ayaw ibutang nga ang center of life nato is sa tinapay o sa pagkaon. No, man shall not live by bread alone, but by every word from the mouth of God. Dapat dinhadyod sa pagtulunan. Kay nga ang ana yung temptation, kay kung ako mag-relay ni ana, mao man ang palpak nga nahimo ni Adan sa Garden sa Eden. Kay pag-offer sa iyang asawa sang bunga sang tree of the knowledge of good and evil, nikaon siya. Pero gigutom ba siya? Nga nikaon siya? Ako, may posibilidad nga wa siya gigutom. Kaya nga naman, perfect siya perfect in body siya nga pag-create. Pero mao to iyang kapakyasan, nikaon siya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Tapos, ang denial niya sa Diyos, kaya nga naman, kaya nag-disobey siya. Kaya ang command is, thou shall not eat, kaya surely you will die. So, kaya, unsa man ang kuha ni Satan, dapat mag-worship ka sa kay Satan. Tapos unsa pa itong mga temptation nga, kay ihatag niya daw ang kalibutan, murag siya dyan ang tugas ang kalibutan. So, same gihapon nga mga senaryo. So, paggamit ni Satan, sino itong scripture, kaya di man masulti na itong biblical, kaya wala may Bible sila sa una. Scripture man, scroll man. No? So, maupod ang paggamit ni Jesus Christ in counterpart. Mabitaw nga sa Christian life na to. Remember nga, ang Christian life is a life of thinking. So, dapat absolute ka sa imong nga learning. Katubang nga tayo, Pastor, pagkatubangan nila, spiritual ba sila or in a form of a human? Na-jud, personal. Kaya si Satan ato, human po ang datingan niya. Oo, hindi siya omnipresence mo. Hindi siya something nga naman din, tawag din, mailad ba niya si Jesus Christ as perfect man? Yun ang point No. kasi in a form of human ba that time si Satan? Oo, isulti yun. Kasi Christ human man siya that time. Oo. Na yun, in presence yun. Oo. Kapag tinta sa iya ha. Kag-remember, naapay nga natawag nga direct revelation sa Diyos sa unang panahon. So na yun ang presence yun. Same nga paggamit yapon niya in the form of fish ba o snake ba sa garden sa Eden. Tama no? Kasi si Adam, the new Adam, the old Adam, test ba to? Gitintal siya ni Satan. Gitintal siya ni Satan in a form of snake. While itong new Adam in a form of Christ in flesh, gintintal pod ni Satan. Same. Walay kalahian sa unsa man nga pamagi. Pero iba-iba lang situation, may pagka ano-ano lang. Oo. Kumbaga pa walay ignorance nila, walay denial din na. Same gihapon. Kaya nga naman, kaya ang point sa temptation para mahimong failure si Adam, at the same time po kay Jesus Christ, mahimo siyang failure sa iyang ministry. Kaya pag baptize siya, dito na magsugod iyang ministry kay Jesus Christ. So, sa in the first part, second part, sa iyang ministry within 3 years. Pero yung kanyang Pastor, yung kanyang kuasa, 40 days and 40 nights. Tapos, na ba to siya? I-crucify pa to siya? O after na doon sa kanyang kuan? Wala pa. Gitintal pa siya. Tapos, ara pa siya sa iyang ministry. Humana siya o baptize. Humana siya baptize. Kay mao na pagsugod siyang ministry. Kay magkuan naman siya, 30 years old naman siya. Kaya remember nga ang pagkapreso ni Jesus Christ,
kag sa balaod sa Levites, dapat mag 30 years old ka magsugod ang minister nimo as a priest. Kay si Jesus Christ, naa siya sa iyang ministry, sa iyang pagkapari, pagka-priest niya, sa iyang pagka-king, o sa iyang pagka-prophet, si Jesus Christ. So, nagsugod ang iyang ministry. Now, within that, sa iyang ministry, kung mapalpak siya, wala na tanan. Magkasala lang siya kaisa. Wala na tanan. Mon dapat na siya sa nga perfection, bisan pa sa pag-offer sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkatao sa God the Father. Remember nga si Jesus Christ nibayad sa atong mga sala sa God the Father. Wala siya nagbayad sa kay Satanas sa atong mga sala, kung dili sa God the Father nga walay dagta sang sala. In perfection yun siya. Muna sa kay Jesus Christ. Muna nga si Jesus Christ namatay sa ibabaw sa cross kaduha. Twice yun. First na sa Philippians 2:8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, ang una din nga death, became obedient unto death. Nag-obey yun siya. Kaya nga, unsa iyang prayer sa garden sa Gethsemane, let this cup pass over me. Kag-usap po nga baptism, o kung sa pagbayad sang sala. But, he became obedient unto death, spiritual death, separation from God. Itong pagsulti niya nga, my God, why thou hast forsaken me? Mo itong pagbayad sa atuang, pagbayad niya sa atuang mga sala, which is spiritual death, separation from God. Even the death of the cross. Pasabot nga death, physical death, dito sa ibabaw sa cross. Kaya dapat mamatay jud siya physically para mabanaw siya. Nga makonquer niya ang death, ang physical death. So, duha ang kamatayan ni Jesus Christ, ang iyahang spiritual death o ang iyang physical death. Kay mao man ang naitabo sa kay Adan sa Garden sa Eden. Si Adan namatay spiritually, separation from God. Ang iyang perfection nawala na, na-separate siya sa Diyos. Wala siya relationship sa Diyos na. Tapos namatay siya physically. Ang iyang edad nag-abot 930 years old. So, mao nang buti pasabot ka, surely you will die. Kaduwa siya na mamatay sa ibabaw sa cross. Kay sa Hebrew na, duwa na kamot immutiates. Immutiates. Dying, you will die. So, namatay yun siya. Surely yun. Namatay yun siya. Spiritual death ka, physical death. So, prasning, pagkapatay ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross, physically, kay dapat na ay mamatay yun siya physically dayon as early nga in God's timing. Kay nga naman, kay kundi siya namatay dahil nga kung wa niya gihatag iyang espiritu, ang iyang breath of life, mo nang bot pasabot sa spirit, breath of life, nga gikan sa pneuma sa Greek. Kay ang pneuma is spirit, tapos wind, tapos breath of life. Kay kundi niya ihatag, mabuok, kanang bukon man iyang tuhod, ay iyang tiil din niyo, para mamatay sa physically. Mao nang ginahimo sa mga Roman Empire, sa mga Roman soldiers, bukbukon nila basta buhi pa. So, gihatag rin ni Jesus Christ, o kung namatay dahil siya physically, para walay mabukbuk sa iyang tiil, o kung siyang lawas. Para na ay ginatawag nga fulfillment sa prophecy, nga wala dyan mabukbuk nga bukog sa iyang lawas. Kung yung prophecy ba kay wala pa ang Roman Empire, mao na nang gitagna. Kay ang Roman Empire, sa mga Roman soldiers sa ilang palisiya sa cross, kay mao na sila mag-persecute sa mga criminals. Ginabukbok nilang tiil pag hindi pa namatay. Para mamatay dahil siya, kay para hindi na niya matus up, na masuffocate na siya, malumsa niya ang kagalingon, kay magdaos-os man siya. So, ang iyang lungs ma-press ang iyang mga ribs, ang mga mamatay.
So sa fulfillment niya na kay mao niya mahitabo namatay si Jesus Christ physically dayon. Sulti niya, into your hands, God the Father, I commit my breath. Mo nang spirit din na, breath. Kay kung sa Hebrew na is ruach. So namatay siya. O gilubong siya dito sa bag-ong lubnganan, bag-o jud. Ako gani una ko nga wala ni siya gin-engrave mo nga something nga gihimo jud na langob. Pero gihimo siya nga langob jud. Pas ng Matthew 27:59 to 60. Tanong sa Adrilan sa Cebuano. Matthew 27:59 to 60. Matthew kay dapat ang tanang nga performance sa Dios walay tawhanon nga pamaagi. Pero kani siya si ana pud ang purpose gi unsa sa kanang gin-engrave jud. So nahimo siya nga langob 27 o gikuha ni Jose ang lawas giputos niya sa usa ka mahinlo nga panaptong lino o gibutang niya sa kaugalingon niyang lubnganan nga bag-o nga kinalot niya sa bato. Kuyaw no? Kag mao po ni sila mahimo sa ilang balayos pod nga sa kalikunan. Bato nga bantilis o gipaligid niya ang usa ka dakong bato paingon sa pultahan sa lubnganan og milakaw siya. Base mangutana na po ni nga kinsa man ning Jose? Ano na yan? Si Jose ni nga Arimatea. May Arimatea. Okay. Si Jose ni siya nga Arimatea. Layo ra ba ning gikanan niya? Kay kung mao ni ang mapa ang Mediterranean Sea, dini ang halimbawa ang Golgota, Jerusalem no? Dire ang Jerusalem, mao ni ang Red Sea. Dire ra ba ng Arimatea oh? Layo. Pero tungod sa ilang participation sang ilang pista nga ginatawag nga Passover, unleavened bread, naato jud sa dito. Si Jose. Ngadto siya. So same gyapon na siguro kung mag-regather ni ang sa tribulation, mag-regather ni ang mga Israelites kay hanggang sa pinakahuling patak ng dugo ng Israelite sang Israel madtuay yun na sila sa Jerusalem. Madtuay yun na sila. Una-una dahin ko sus ang pobre nga Israelite kay madtuay man yun na sila dito makakwarta jud ha. Oh, sa unsa man makakwarta jud kay hanggang sa pinakahuling patak ng dugo ng Israelite by blood yun na. Dili nga masulti nga para sa karon uban mga religion nga sulti nga Israelite ko unsa may naakabay dugo sa Israelite kay mao nang mahitabo jud. So isa na sa kapribileyo sa ginatawag nga regathering pag-abot sa tribulation tanan posible yun na kay mo nang prophecy nga mahitabo. Okay, so gilubong sa dito sa lubnganan nga iya ni Jose. So sa topa kani nagapadayag nga ang tanan nga nagaparticipate para sa kay Jose o kung naaman si katong sa Diantre gani Nicodemus, tanan na sila ni tuuhay kay mao na ilang presentation nga kung sila gani mo tuuhay naadyoy aksyon, naadyoy gawa. Kay lahi man ron nga panahon masulti nga sige tuon na lang ko para madali para wala na daghang reklamo. Amo nang po sila dili naadyoy gawa. Kag dili basta-basta nga ang iyang lubnganan ni Jose. So naay kuanong kanang memorial plan na siya no. Tapos ihatag niya sa uban. Gana daw ka pobre si Jesus Christ kay bisan daw iyang lubnganan hinulman.
Diba? Di Oh, man pro. ko kay Christ, kay kang kuwan mo to. Oh, kang Jose. Arimatea. Oh, Arimatea. Pero nana tanan nga provision sa Ginoo. Masulti ni mga siyempre di ni mo makita daw. Kapila siya mo kauna ana. Pero siyempre sa senaryo mga unnecessary naman na. Pero ang point lang dira, kung ako magtanaw po, mag-evaluate kay Jesus Christ, nga bisan di siya mo kauna 24 hours, 1 week, 1 month, di na siya gutomon. Kaya ganyan po asa ang 40 Di. days and 40 nights, Pastor. O 30 days, o mo na to 2 40 days. months. 40 gani na. Di ba na pwede mo sobra? 40 Oh, 40 nights. pero mo na to, bisan pa mag 2 months, mag 1 year. Nga di siya gutomon, kay perfect siya Pero inayuman man gud siya gud gani. Oh, inayo man pero perfect. Dapras gyapon ko kay Adan sa garden sa Eden. Nabay gutom si Adan sa garden sa Eden. Tapos ikaon siya ato sa bunga sa third knowledge of good and evil. Tungod ba siyang kagutom? No, dili. Desisyon jud niya to nga moagin siya sa plano sa Dios nga amahan nga nagsulti nga thou shall not eat from it kay surely you will die. Disobedience jud. Kaya kung mutuo ko nga si Adan, bisan pang babae nga gitawag si iba, walay kagutom sa garden sa Eden. So kung Sa perfection nila. so ibig sabihin, Pastor, kung hindi pa nangyari na nagkasala yung tao, kahit nandyan yung provision, pero pwede silang hindi kakain. Pwede. Kay perfect. Halimbawa karon sa aton nga heavenly tuwa sa langit sa eternity, walay gutom. Pero naay privilege ka mo kaunay kung gusto ka sa tree of life. Para sa mga mature, amo na akong pagtanaw. Pero walay gutom sa perfection. Perfect. Siguro, makikita na lang yung yung ginhimo ng mga tanom, Mm. mga hayop. So, actually, nakita man niya sa Panginoon na darating ang araw, magkasala sila. At hindi naman siya gagawa ulit ng earth. Kaya nandun na yun. Oh, ginapakita sa Dios nga bisan ano ka denial or mga imperfection nga himuon sa tao, bisan pa sa kay Lucifer, may solusyon jud ang Dios. Na jud solusyon ang Dios. Nga ginahimo sang unsa man against God. Mao na nga sa isa ka bahin sa ginatawag nga angelic conflict nga apart from God, you can do nothing. Wala kay mahimo. Wala jud tay mahimo bisan kinsa. O kung mga anghel, bisan kinsa din na apart from God. Mao na ang tanan nakasalalay jud tanan. Angay jud ang mga Christians nga maging dependent jud sa Dios. Halimbawa, sulti nga maging abundant kita, dili material but spiritual. Pero na ang provision sa Dios sa ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Ngano nga dili man magmayaman ang mga Christians, no? Isa lang nakapoint ka para walay greediness or something nga kanang mo aspire jud ka sa mga material nga mga butang. Wala. Ano, si Jesus Christ, ultimo ganyan, sa pobre jud. Pero provided sa Dios, sa God the Father. Ano man siya? Dato siya, pero gitalikdan niya yung pagkadato. Oh, creator. Pobre, nagiging pobre siya para maging dato punta. Oh, dira jud. Dato naman yun. Kay ngano man, ngano nga naghihimo siya nga pobre para magdato kita sa unsa? Sa pakigrelasyon sa Dios. Kay kung luwas, kung wala ang Dios, wala jud ang tanan. Dili madala sa yaman ang kinabuhi ng tao. Wala. Back to that, Pastor ba? Mm. Ikaw lang yung cellphone. Yung kinabuhi ni... So, munang bantayan sa kinabuhi. Pero, remember, ang Diyos ang nag-promise yun nga mahimo kang abundance sa imong spiritual life. Maging abundance ka. Ano man si Pablo, nagmayaman ba siya? Kung tutuusin mo, si Pablo, kung gusto niya magyaman, materially, magyaman si Pablo. Kay Fariseo siya eh. Pagkatapos, kuyaw kay yung performance sa Roman Empire. Si Pablo. Pero wala.
Tapos isa pod unsa sulti mo si Jesus Christ. Pobre jud. Isa mo na ka-assumption nga ang giregalo sa ila nga tatlo ka klase nga tong pag-anak kay Jesus Christ. Mo tong gigamit pod nila sa ilang livelihood. Katong gold, tong myrrh, frankincense. Mo tong gibabaligya to. Asa naman dai ito ron? Tapos na anuhan ko na ba karang ni exchange gift ba? Karon lang nga year na ano nako tama na. Kabalaan ako nga bulahan katong naghatag kay sa gihatagan, di ba? Bulahan katong mihatag sa kalipay, di ba? Bulahan katong giver yan. Caregiver. Tapos madunggan na pud nako kay Sir Erwin na ano. Yung time na yung tatlong mago, nagkaroon ba nag-exchange gift doon? Wala. Binigay lang niya yung regalo. Di ba? Walang nangyari doon na exchange gift. Pero ang world, exchange gift ang ginamit. Divert nila. Di ba? Nga kung naghatag ka, dapat na ibalos. Kaya yung nag-Thanksgiving me sa among card, sabi ko, ayaw kong mag-ano ng exchange gift. Sabi ko, nara sa inyo, pero sasabihin ko sa inyo na walang mas malipayon ang muhatag kaysa gihatagan kag isa. O hindi yan nangyari sa Biblia na nagkaroon ng exchange gift. Si Kristo nga binigay lang talaga ng Panginoon sa atin. Hindi tayo bumalik doon na nagbigay din sa Panginoon. Di ba? Ganun, no? Si Kristo mismo, binigay lang sa atin. So, ganun din yung ano ko, sabi ko, at least, murag sa anak nga tayo, makaano lang kung kag-istorya. Anak lang. At least maka-learn sila, learning anak nga senaryo. Kaya naikon gina-twist nila ang ang mga hitabo. Tapos ganang bilin pod pastor kasi sa istorya minirikil. May mga tayo nga mag-abot lang sa kung mind ba. Tayong bilin, bakit nagkaroon ng may isang star, tapos mayroong mga animals, tapos mayroong mago. Nasa situation hindi yan amat-amat na. Pero it's because siguro sa panahon, ganyan na lang siya para isahan na lang ilagay sa isang sitwasyon. Murag anak ba, kung i-dramatize na lang, gidritso na lang. Pero sa realidad, hindi ganon. Anak ko, bitaw no? Tapos dumating naman yung narinig ako, ay bakit ba na Pilipino yung context? Bakit payag? Na kung sa Israel, hindi payag. Kasi ang mga bahay doon, may mga bato-bato that time. So, posibilidad na ang ilahang kulungan sa mga baka o sa mga hayop, bato. So, ganun ba? So, at least, sa kadugayan, nag-open ng may tama. Nung anong bibutang nila sa karon nga panahon nga nipa na, ang mga kuan. Ang kuya pa dyan, kay sa technology, kuya na, mga electronics na. Oo, nang gawas. So, ang pagtanaw ni mo jud sa reality jud unta, mawala na. Wala na. Tapos bisan mga sanina, kuya, lahi na, layo na. So mo nang twist. May pagkalay na sa pagkatinuod. So mo nang atong ginabantayan kung unsa jud ang pagkatinuod. Pero kung mo sabay ta sa ilahang December 25, ang point ng dina basta si Jesus Christ ng tao, bisag pa dili December 25. Ana siya. Ang ate, bumaba talaga siya para sa atin. Mo nang point na. Beginning, yun ang simula. Para di ba, Pastor, yun ang simula ng kaligtasan. Pumunta talaga siya dito. He became flesh. Manang. So, ang bot pasabutan nga nagyo kay natun-an. Bisan nga kay Baluka nga dili na siya nga ang point of time nga kung unsa na mga holiday sa kalendaryo. Kag sapod ang kalendaryo nato is Gregorian calendar. Dili siya mao. Manang gawas. So part na siya sa learning. So ginatibon mo na siya sa imong nga mind nga mao lang na siya ang kwan nga mao jud na ang eksakto. Tapos si Kapitan, siya sharing siya, sabi niya hindi na mag Merry Christmas siya, pero ang halos ginagamit niya Happy Holidays kasi yung iba hindi na naniwala daw ng Christmas. Kaya yun yung magsalita ng Merry Christmas kasi hindi na naniwala kundi Happy Holidays. Yung na ano ko
May mga minsan sa mga pamulong ba, ma-aware po ba yan? Oh, siyempre sa paggamit sa mga terminology kay sa pikas lahi ang definition of terms na. Ang sa pikas lahi ang definition. Halimbawa, religiously, halimbawa, Jehovah's Witnesses iba, Seventh-day iba, Southern Baptist iba. Tapos, Pastor, na-wisting pag Pastor, the coming of Christ in the earth and the coming of the Santa Claus. Diba? Oo. Uy, nagkaroon na ng ano ngayon, nagka-open na ang mind sa mga, sa Facebook, sa mga ano good. Nagka-ano na bitaw, uy, nagkuhan din ng rivalry. No. Na, yung mga bata ngayon, mas gina-expect nila yung si Santa Claus na dumating in town. Ay, No. Coming to town, no? Kaysa kang Jesus Christ na coming to earth. No? Murag ang mga bata ba, mga batang gagmay, dapat murag na gid ang mga mind gid, Pastor. Okay, ang diversion pa ana nga he knows everything, murag ana eh. Murag omniscience po, which is not. Okay. So, munang kwan din na pagtulunan jud. Kag remember nga si Jesus Christ nag-ascend. Mga pagbanaw niya, siyempre nag-stay pa siya diri pila ka days. 40 days. Tapos pag niya na nag-ascend siya. Pentecost mo to, Pastor. 50. For 50 years. 50 days. 50 days lang yung Pentecost. Basta 50 siya. Either nga asa. Years or basta days. Basta maana siya kung sa Bible comparatively makita nimo ang kwan kanang mga maka-coincide. 40 years ang Israelites sa desert nga sacrifice. Pila pod ang kagutom nga nahimo kay Jesus Christ kula sa nagkaon 40 days. Tapos nagstay pa siya 40 days pod sa paghuman sa pag-resurrect niya. Resurrection niya. Nagstay pa jud sa 40 days, no. Tapos may ara pa tapos pag 10 days after niya na nag-ascend siya sa heaven. So na sa mga related mga hitabo. Kung Pastor? Ha? Gikan sa iya resurrection 40 days. Tapos 40 days. Di ba mo ito pagkayab niya? Tapos gikan sa pagkayab niya 10 days dumating yung Pentecost Day. Tanaw ta. Parang ganun. So diretsyon ta lang tanaw nato unya na. So nag-ascend siya, no? Muna sa Acts chapter 1 verse 9 to 12. So makita nimong ascension ni Jesus Christ nga pagpatay niya, remember nga nagadto pa siya sa impierno. No? So ang impierno gito niya dito sa Tartaros proclaiming nga ang ilahang bossing nga si Satanas perdi jud kay ma-resurrect man siya. Pag niya na pag-resurrect ni Jesus Christ, ang mga believer nga naa sa Abraham's bosom o nga mga Israelites o ang mga tumuluo nga naa sa paradise nga mga Gentiles, gikuha niya pag-ascend niya sa langit. Meaning to say nga ang tao sa langit acceptable na because of the Lord Jesus Christ. Kay ang God the Father was propitiated, was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ sa atoang mga sala. So meaning to say nga si Jesus Christ acceptable siya sa heaven as a man. Pero remember nga si Jesus Christ is God man forever. God man yun na siya hangtod sa hangtod. Pero ang tao nagidawat sa Diyos nga Amahan tungod sa kay Jesus Christ. Mao na nga si Jesus Christ ang unang nga tao nga nagsaka sa langit. Dili si Elijah or dili si Enoch o kun si masulti nato sa kay Lazarus nga katong gibanhaw ni Jesus Christ. Nga bisan pa sa pagkabanhaw dili si Lazarus ang unang nabanhaw. Mao na nga si Lazarus was resuscitation
Kay si Jesus Christ ang una jud sa pagkabanhaw. Dili pwede ang tao maunang pagkabanhaw. Sa to pa si Lucifer, pagbanhaw ni Jesus Christ sa iya, namatay siya pag usab. Tapos pagpatay niya, wala na siya nabanhaw. Kay si Jesus Christ jud ang una sa pagkabanhaw. Mao na nga kita nga mga Christians, part kita sa first resurrection nga mao si Jesus Christ ang first nga resurrected body. Meaning to say sa resurrection kasi Jesus Christ namatay sa unod tapos nabanhaw siya og dili na jud mamatay hangtod sa hangtod. Siya jud ang first nga example sang o kung sa pagpresensya ang ginatawag nga resurrected body. Sa to pa ang mga tumuluo sa una sa mga Israelites in particular sa Old Testament, ang ilang kalag tuwa sa Abraham's bosom sa ilalom sa yuta. Mao nang ang the rich man and Lazarus, magkit-anay pa sila. Kag ang Abraham's bosom naadyo sa taas, Abraham's bosom. Pag naay gulp sa tunga, kay mauni ang impierno o kung torment nga sa rich man. Pero pag ascend ni Jesus Christ sa langit, halimbawa di sa Episo 4:8-10, gikuha niya ning Abraham's bosom o kung paradise sa mga Gentiles, kay gindala niya pa langit. Mao na nga sulti ni Pablo, ang atong citizenship is heavenly. Ang tanan nga mga tumuluo na nasa langit. Therefore, it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives and he gave gifts to men. Meaning to say nga, gidalan niya ang mga captive of captives. Kay ngano, kay kaning Abraham's bosom or paradise, naana sila sa prison sa hill. Mao na nga we are captives din sila sa hill. Pero pag ascend ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross, wala na, nadula na ni kigidala ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Sa tuwa pa si Lazarus, natuwa na sa langit. Di na sila makita sa ang rich man. Di na sila makita. Tapos pastor no ang bigyan ko ng Bible kasi nagamit siya Lazaro yung kanyang parable. Tapos gumamit na siya ng Lazaro doon sa nabuhay muli. Resuscity. Kung hindi mo siya masubaybayan yung history at saka yung story. History at saka yung story. Story, oh. Yung diba? istorya. Maano ka talaga, mix up ka talaga. Kay murag parehas lang? Oo, mga names pero different person, tapos yung iba pala yung scenario ng isa. Mga ganun. Dapos na sa to agod. Di ba na mga hitabo nga magkuha ka sa imong clearance sa NBI. Ang pangalan mo, middle name, tapos last name nimo parehas sa isa ka tao nga naay criminal, may criminal case, di ba na? Pwede nimo na siya pailisan imong pangalan, pastor, nakabatas na nakaroon. Oh. Basta wanted yung pangalan na naibigay sa iyo. Oh, pero ang proof ng nga lahi siya ang imong thumbmark, tapos ang picture. Aside sila, pastor, yun siguro yung parents mo. Amo na nga kumasulti ba mga kung sa figure pa magka-look alike, magka-look parehas ang pangalan. Oh. So mao po na sila ha. Kumbaga pa, kung ang nga usahay, mahitabo nga ang pinaka paborit nila nga lulo o ginikanan o unsa man, mao nang ilang ginapangalan nila sa ilang mga anak. Kag usap pod, sayon ra kay sa ilaha ang pagpangalan, kay usa lang ang ilang pangalan. Walay apelyido. Yung Maria, pastor, napakaano dyan sa Bible. Kung ang daming Maria, ang daming Maria na ginakonect sa isang Maria na hindi pala siya yung Maria,
na tinutukoy doon. Sa paggamit lang sa pangalan. Oo. Pero ang ilang identity may bawaan sa ilang location o kung silang parents nga si Maria ni Kwan o si Maria nga taga dito sa ana wala nang ang ilang identity sa paghibalo. Kay magkadaghan sila og parehas. Magkaparehas gani karon nga ang pangalan nato tulo ka bug eh. First names, middle name kag ang last name. Samot na sa ilang nga magkaparehas nga isa lang ang pangalan. Si Lazarus lang. O pares kay Joseph. Mao na nga si Jesus Christ, ginatanaw na ako nga ang pag-identify siya nga Jesus Christ is Jesus the Christ. Na sa definite article nga the Christ. Sa to pa wala na uban nga Christ nga Jesus nga kundi mao jud ni siya si Jesus the Christ. Kay pag walay the Christ alahi na siya nga Jesus. Iba na siya. So, muna ni ron. Nikayap siya sa langit. Og naa siya sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. So, basa nato ni sa Psalms 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, the Lord, Jehovah ni siya, says to my Lord Adonai. Pero pares lang gyapon ang buti pasabot. Kay ngano man. Kaya nagkatanaw sila sa paglitok sang Yahweh nga sagrado o sa paglitok na po sa Jehovah nga sagrado mo nagibalin nila usay og Adonai kay daw siya na take the name of the Lord thy God in vain. Pastor, may tanong ako dyan, Pastor. Yung kasi Operation Footstool po tayo. Nalalaman ba ng mga disipulo na nagkaroon ng footstool doon yung time na pagkamatay ni Jesus or gireveal na lang ni Jesus sa mga kapanahunan according doon sa sulat nila? Ang Operation Footstool? Oo, yung, Oh. oo. Now, ang buot sa pasabot sa Operation Footstool, na-conquer nimo ang imong kaaway. O kaya Operation, kailan na hibalan sa mga apostoles manay nagkaroon o kadaugan sa panahon sa kamatayon ni Kristo. At that moment, alam ba ng disipulo yon? Yun ang punto ko. Or years by na lang, nga ginreveal na sa Ginoo na yung kamatayon ko nagdala og kadaugan. Kasi that time kasi, kung titingnan mo yung scenario that time, chaos na kaayo ang mga apostoles, takot na, yung mga ganun-ganun, di ba yung nangyari? Pero Now, hindi sinabi ni Kristo na, nandito na, victory. Kasi, naanod ko na si Satan, nakuan ko na, nadaog ko na. Di ba, walang ganun na istorya. No. Pagkatapos na lang sinulat na lang nila ni Pablo, sinulat na lang ng ibang mga apostoles na yung kamatayan pala ni Kristo, mayroong magandang balita, mayroong nangyari. Now, kung ibutang naton sa disciple ni Jesus Christ, no? 12 disciples ni Jesus Christ. 11 ba o tapos na 12. May posibilidad nga wala sila knowledge about sa Operation Footstool. Kay ngano man, tungod kay sa isa ka butang nga may posibilidad pod nga wala sila nituuhay sa mga prophecy o sa ginareveal ni Jesus Christ bahin sa iyang kagalingon. Halimbawa karon, ang iyang resurrection. Do you think ba nga nagtuo sila sa resurrection? Kaya nga, yun ang sabi ko gani. So may posibilidad nga wala. Kay may possibility nga wala sila nituo sa resurrection. Kung Wala nila na-anticipate. O kung wala, nagkabalo sila nga na resurrection, yun sabi ni Kristo. Pero, nandoon na lang yung pagtuo nila. Sige, nakita na nila, ay, naari buhi na yun. Na sila information bahin sa resurrection, pero wala sa ilahang kaugalingon nga ma-resurrect yun siya. Gani. Pero na sila knowledge. Meaning to say nga, daw na hang up lang na dira nga mamo ni resurrection ana. Kay nga naman, tungod kay may paganing kuan Pilato, tulo sila niadto sa loob nga na ni Jesus Christ. Pero anticipation ba tong na resurrect siya? Wala.
Kay nga naman. Istorya man po si Christ, di ba no? Pero hindi silang hunang-hunang. Nga may tabo nga tinuod. Oh, nga may resurrection nga 3 days after dapat nag-ihap sila jud 3 days after ma-resurrect yun siya. Kay nagdala sila og pahumot pa, murag perfume. Dito pastor, no? Tama po siya pastor. Tap- Tapos, while si Lazaro, kung titingnan po nila sa situation nga to si pastor, si Kristo gani ang nagbangon ni Lazaro before sa death ni Christ. Di ba? Before sa death ni Christ, bumangon si Lazaro, binuhay sila ni Kristo. How come karon sa pagkamatay ni Kristo, dumating yung sa kadlawon, at saka yung mga apostoles, na namamangha sila, na nabuhay, na kung isipon, si Kristo, nag-perform na gani o pagkabanaw. So dapat i-evaluate nila nga gibuhi niya si Lazarus. O, diba? So dapat may posibilidad nga ma-resurrect siya. O, Pero ano ka? sa akong una-una, naa sa ilang nga mind pero wala nila gina ano ni tawag ginang na ay confirmation jud nga tinuod yun nga ma-resurrect siya. Wala nila na hold on ba? Or else kaya, pastor, dahil sa takot. Kasi kung titingnan mo, tortured that time, 3 days. Yung pagkamatay ni Kristo, grabe ang sunod-sunod. Mga sacrifices. Trial, tapos hindi na nila naisip na yun. Nagpakamatay na doon si Judas, di ba? Nagkaroon na sinali doon, gukda nanay. So, nakita na nilang reality ba, ana? So, murag, wala sa ilang mind yun. Nga, sa pag-hold on yun, nga, unsang ginasulti. Kaya halimbawa, tong isa ka kriminal, unsa sulti sa isa ka kriminal sa wala niya. Nya, sana kanang Mesiyas ka. Tapos na-save imong uban. So luwas sa pud imong kaugalingon kag luwas sa pud kami. So naa siya information pero wala siya belief. Wala siya gatuo. Nga sulti nimo Mesiyas ka nga anointed ka sa Dios, savior ka. Tapos karon gilansang ka sa cross, di mo maluwas imong kaugalingon. So, luwasa imong kagalingon nga Mesiyas ka, tapos luwasa pod kami. So, kung ginluwas ni Jesus Christ ang kagalingon, dito pa sila motuo, dito pa siya motuo nga si Jesus Christ, Savior yun, pero lagi mo ni Jesus Christ. Nga bisan pa motuway siya. Kaya nga naman, kay dili genuine ang iyang pagtuo. Sa tuwa pa, magpasalamat ka na sa Ginoo kay tungod kay na kay kwarta, gitagaan ka. Basi, last po to na ni Satan pastor, last po to nga temp niya. Gamit lang yung isa na siya. Isa na siya nga mapamagi nga ma-distort ang plano sa Dios. Nga hindi angay jud kay dapat mamatay jud siya spiritually kag physically si Jesus kay siya baba sa cross. So ang mindset sang mga disciples ana pod naa sila mga information pero dili kay na hatag og impact sa ilaha. Kasi yung pero pastor yung paniniwala nila pastor after na may information pero hindi totally yung paniniwala na naging buhat na talaga. Pag indwelt na sa Holy Spirit, dito na sila proving nga ang tanang na sulti ni Jesus Christ tinuod yun. Luwas lang kang Pablo. Kay si Pablo mitikuloso kay nga tao Kwan si Pablo kanang conservative nga kung unsa iyang ginatuuhan ginahulon yun na niya jud nga tinuod jud, meaning to say kung ang ginatuuhan niya pa impyerno jud ko, pero kung na akong ginatuuhan pa langit jud ko. Amo na si Pablo. So luwas kay Pablo nga bisan pa nga wala siya literally nakakita kay Jesus Christ sa ministry ni Jesus Christ, pero siyang pagtuo from a Pharisee hangtod sa nahimo siyang Christian, hold on jud siya. No matter what, bisang magkinaunsa. Mao na siya. So, kung ana si Pablo sa time ni Jesus Christ nga sa mga disciples, wala na lang si Judas. Wala na lang si Judas. Diba? Yung na yan to ko bang mga nagkakamali. Nagkakamali sa pagpili. So, isa po na sa mga learning kay pares karon kay Peter. Agresibo si Peter. Pero isang iyang utak wala ga workout ba. Pero kung mag-question ka kay Peter bahin sa fishing, master yan na, doctorate na siya din na. Pero bahin sa ginasulti ni Jesus Christ, naana sa iya pero dili kay nakahatag og impact. So ang pag kun naanang ang event na dito pala nito murag to si believe pod ba ang gawas. Ganun lang siguro. Pero makuan siya kanang believer jud siya jud.
kuan gyud siguro pastor ato nga time gyud siguro pastor kuan gyud siguro kanang hanahadlok ato nga time lang gyud sila mura kung sa ilang una ato hadlok na tanan kay imposible pud sila nga dito naman nila na hinumduman na sinabi ni Kristo in the 3 days may di ba rin na will build my church tapos pagkahuman bahin doon sa mga miracle ang daming ginawa ng Panginoon di ba sa ministry niya sama-sama sila nandun pa rin yun kaya lang atong panahon na intense na kaayo ang mga situation bukuranay na grabe na taguanay na ana-ana nang nitabo so murag ingat to as human as sila mibati sila ing ato nga panghitabo nga ilang hunahuna wala na dito ang focus kag tama mo na siya kay ngano kay ang kay Jesus Christ man nga hitabo ang senaryo ni ana ginabutang sa mga Jewish nga that is rebellion against God gihimo siya nga culprit mo siya ang pasangil sa rebelde sa mga Israelites siya ang gipasanglan so karon ang mga babae maula ang nagpresent kay ang mga lalaki sa ana nga panahon mao jud ang nagadumala sa nasod o ko sa pamilya so mao na nga ang pag-crucify kay Jesus Christ ang mga babae lang naa pagkatapos si John lang kay bata pa pero ang mga mature sila ni Peter mga disciples man wala kay gukdon man jud sila kay nga sa paguna-una sa mga Roman Empire nga sila makigrebelde batok sa Romans. Nungtan pa ni Simeon okay, lalaki anak ni Simeon the Zealot na may pagka-rebelde. Yun. So mo nang nahitabo sila. So naanay kahadlok. Pero nangisog na lang sila sa pag-resurrect. Dito na. Pag-resurrect ni Jesus Christ pag-ascend. Tapos filled by God the Holy Spirit sila. Unsa sulti ni Peter. May pamamatay kami sa pagsangyaw kay Jesus Christ. No. Unsa tong kuan niya. Basta anang porma. May pamamatay kami sa pagproclaim kay Jesus Christ. Kaysa prisuhon. So dili jud nila i-deny si Jesus Christ after na sa resurrection. Pero sa time ni Jesus Christ, kuan pa palong-palong pa, pwede wala. Naipagduwa-duwa pa sa mga hitabo. So, amo na mga hitabo. Bisan pa sa aton nga mga Christians, no. Nga part gihapon kita sa ginatawag nga Operation Footstool, kay kabahin kita na sa body ni Christ. Sa ginatawag nga spiritual body ni Jesus Christ. We are identified into one body. So, Hudiyo man or Greek, o Israelite man or Gentiles, kay ginatawag kita nga mga Christians, whether slaves or free. Ulipon man dili, we are all made to drink of one spirit. So, mo nang gitawag kita nga Christian. Kabahin kita sa ginatawag nga spiritual body of Christ. Mo na ikaw nga Christian, na kay assurance, na kay destiny, heavenly. So, dili sa pataka ang Christianity. Kay isa kabutang niani nga ang judgment sa tuwa, dili sa great white throne judgment. Ang judgment sa tuwa is the judgment seat of Christ o kung ginatawag nga Bema Seat Judgment. Ang judgment sa mga Christians rewarding. Amo ng judgment kay once ka ginatawag ka nga Christian, luwas ka na, part ka na sa spiritual body of Christ, anak ka na ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, hindi na ma-deny. Kabahin ka na sa pamilya sa Diyos. So, ang judgment din is Bema Seat Judgment. Rewarding na siya. Kung ikaw pa nga Christian, angay ba ka tagaan og reward? So, kaysa sunod nato nga pagtuon, ngano po nga tagaan ka og reward? Or ngano nga dili ka tagaan og reward? No. Mo nang judgment sa mga Christians. So, but pasabot kung Christian ka, anak ka na ng Diyos. Mao na sulti ni Pablo nga, our citizenship is in heaven. Period. Ambot na, orestin siguro na. Period. Hindi na mawala. Ang pagkabanuhanon mo, dili sa impyerno, kundi langit no na Diyod. Mo ng assurance.
Okay? So, din nila sa ta. Kaysa sunod ni, magkapadahin kita sa maugyapong nga bahin. So, bahin na sa Christian, ito nga sa rapture, rewarding bema seat judgment, no? Kag sa second advent, no? Kag sisitan ma-remove from the earth. Sige, mag-pray ta. Si mo blan naman, salamat Ginoo sa igang ginatag nimo sa mo keeping on Ginoo sa pagplayan sa pagtuon sa mga spiritual growth, sa mga spiritual life. Salamat sa imong grasya sa imong pamagi. Salamat sa teaching ministry kag compromise mo Holy Spirit. Salamat Father sa spiritual nga understanding sa mga pulong naghatag Ginoo kalig-on sa ginatawag nga assurance, confidence hangtod sa eternity. Kani sa imong grasya sa pamagi ginadangop ta nang ginapasalamatan sa imong tang ginasalig in Jesus name. Amen. Okay. Ano pa ito, Pastor?